Kilala tayong mga Pilipino sa pagiging hospitable o magiliw nating tinatanggap ang mga bisita ng may ngiti, serbisyo, galang at pakikipagkapwa-tao. Ito ang katangian na kahit ang mga taga-ibang bansa ay hinahangaan sa atin. Marahil ay parte na ito ng ating kaugalian at kultura ang ganitong bagay, kaya naman ginagawa natin ito sa lahat ng tao, mayaman man o mahirap. Ngunit paano kung ang dayo o bisitang iwe-welcome mo at pagsisilbihan ay isa palang aswang? Papapasukin mo pa ba o pagsasarhan mo na? Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari, pati na rin sa lahat ng nakikinig ngayon sa inyong YouTube channel. Bagong listener lang po ako, Kuya Bari, kaya naman nang makapakinig po ako ng mga kwentong ipinapaskil ninyo, nagka-interes po ako na magbahagi rin ng aking kwento. Bali nangyari po ito, mahigit 25 taon na po siguro ang nakakaraan. Taga Iloilo po ako at ang baryo namin ay matatagpuan po sa isang liblib na lugar ng probinsyang ito. Siya nga po pala, ako po si Bigel at naririto ang aking totoong kwento patungkol sa aswang na minsan na naming nakasalamuha, nakausap at nakasama sa iisang bubong. Sa pagkakaalala ko, magbabagong taon noon nang sumulpot sa aming baryo ang isang matandang lalaki. Paika-ika itong naglalakad at nagmamasid sa aming baryo. Kuya Bari, gusot ang marumi at punit-punit na damit at hawak ang isang tungkod na para pong nagsisilbing pangbalanse sa kanyang paglalakad. Bilang kilala po ang aming lugar sa pag-welcome ng dayo o bisita, inalalayan iyon ng aking mga kabaryo. Pinaupo sa silyang gawa sa kawayan, pinainom ng tubig at binigyan na rin ng kanyang makakain. Kuya Bari, pagmasid na lamang ang nagawa ko dahil talagang naaawa ako sa hitsura nito. Sa tingin ko nga, matagal na itong naglalakbay at maswerte lamang na napadpad sa aming baryo upang matulungan siya. Lumapit sa akin noon si Papa, dala ang piraso ng damit at short. Sinenyasan niya akong iabot iyon sa matandang lalaki. Nang makalapit naman ako, nakangiti ko iyong ibinigay sa kanya. Manong, kung kailangan niyo po ang matutuluyan ha, bukas po ang tahanan namin para sa inyo. Sabi ko pa at itinuro ang aming bahay. Ay salamat naman, iho. Ilang araw na kasi akong naghahanap ng mataong lugar at makakain. Mabuti na lamang at napadaan ako rito. Tugon ng matanda at inalalayan ko siya papunta sa bahay namin. Siguro, Kuya Bari, naging likas sa akin ang pagiging magalang, maawain at matulungin dahil sa mabuting pagpapalaki ng aking mga magulang. Lagi rin nilang binibilin, kilala mo man o hindi, ay dapat kong ialok ang aking tulong, lalong-lalo na kung may kakayahan naman ako. Isa pa, lagi raw mabuti ang ipakita ko kahit pagawan ako ng masama ng taong iyon. Magpakabait at magpakabuti, iyan ang dalawang katagang itinatak sa isipan ko. Noong makapagbihis ang matanda, napansin ko ang mahaba nitong balbas. Nagsuwestiyon pa nga akong ahitin niya iyon, ngunit tumanggi siya dahil mas sanay raw siyang ganoon. May katandaan na rin ito, Kuya Bari. Siguro kung hindi ako nagkakamali, nasa 70 taong gulang na siya. Nakabaluktot na rin ang katawan nito na payuko. Marahil ay dahil na rin sa kanyang katandaan. Iho, ayos lang ba sa nanay at tatay mo kung patatapusin ko muna ang bagong taon bago ako umalis at umuwi sa amin? Mahinahong tanong ng matanda sa akin. Ay, opo. May bakante naman po kaming isang silid at pwede po kayo roong magpahinga at matulog.
Tugon ko naman at kinuha ang mga nakatago naming ekstrang kumot at mga unan. Kuya Bari, maayos naman ang naging unang araw niya sa pananatili sa amin. Isang bagay lamang ang ipinagtataka ko. Hindi siya sumasabay sa amin sa pagkain at nagluluto siya ng kanya. Noong tanungin namin, sensitibo raw kasi ang sikmura niya kaya pili siya sa mga kinakain niya. Nirespeto naman namin ang desisyon niya at mas ayos na iyon dahil para naman ito sa kalusugan niya. Napansin ko ring madalas siyang nasa silid lamang at lumalabas lamang tuwing gabi. Sabi niya, mahina ang katawan niya sa araw kaya ang paglalakad, pag-iehersisyo at pakikipag-usap ay madalas niyang gawin tuwing gabi. Noong una po wala namang naging issue sa amin. Hanggang isang araw noong sumapit ang bagong taon ay nagbago po ang lahat. Nilamon kasi ang buo naming baryo ng kababalaghan. Kinato ko siya at kinamusta sa silid upang sana ay makasabay siya sa amin sa malawakang handaan ng aming baryo, ngunit mukhang natutulog siya ng mga sandaling iyon. Hindi ko na lamang ito kinulit, Kuya Bari, at sumama na ako sa tila parang budol fight ng lahat ng aming mga kabaryo. Sobrang saya po dahil bukod sa masasarap na pagkain ay balot din ang paligid ng masasaya at nakakatuwang kwentuhan. Wala pa namang kaming kuryente noon. Gasera lamang ay sapat na upang pagsaluhan namin ang pagpasok ng bagong taon. Hindi ko rin maiwasang mapatingin sa bahay namin dahil para sa akin, sana kasabay namin ang matandang lalaki. Habang nagpapatuloy sa kinakain, isang babae ang lumapit sa amin. Duguan ang kamay nito at nagtatangis dahil sa isang kaganapan. Agad naming iyong nilapitan at naamoy ko pa ang sariwat masangsang na dugo. Naku, tulungan niyo ako! May pumatay sa anak ko! May kumuha ng katawan niya! Turan ng babae at sabay-sabay kaming nagimbal at nakaramdam ng takot. Nang tingnan nila, Kuya Bari, ang bahay ng babae, natagpuan nila roon ang ulo ng isang sanggol pero wala na nga roon ang katawan nito. Dahil doon, nataranta ang lahat. Nagkagulo at maririnig ang bulong-bulungan at ang mga usisa ng aming mga kabaryo. Ako naman po ay nagtatakbo pabalik sa aming bahay upang kamustahin ang aming bisita. Nag-alala kasi ako dahil baka may nangyari din sa kanya ng mga sandaling iyon. Pagbukas ko ng pintuan, naabutan ko siyang nakahiga roon at nakabalot ng kumot ang buong katawan. Dahan-dahan naman akong umatras at mahinang isinarado ang pinto. Sabi ko nga, sana hindi ko naistorbo ang kanyang pagtulog. Natapos ang taon namin na imbes na saya, pagtataka at takot ang bumalot sa buong kapaligiran. Nag-imbestiga na rin ang mga kabaryo sa kung sino ang maaaring salarin o gumawa ng pagpatay. Inisa-isa ang mga bahay sa baryo namin at nang amin na ang susuriin, pumagit na ako. Sigurado po akong wala sa amin ang gumawa nun, sabi ko sa grupo ng kalalakihan. Ano? Papaano naman yung matandang pinatuloy nyo sa bahay ninyo? Matapang na tanong ng isang lalaki. Ay, wala akong problema kasi po nung mangyari kagabi ang insidente, agad akong pumasok sa bahay namin. Nadatnan ko po siyang natutulog sa kanyang silid, kaya sigurado rin po akong wala siyang kinalaman sa mga naganap. Tugon ko naman dito. Hindi ko alam, Kuya Bari, pero talagang ipinagtatanggol ko ang matandang dayo sa amin. Iniisip ko ng mga sandaling iyon, paano ito papatay kung halos makuba na at paika-ika pang naglalakad? Para po sa akin, talagang napaka-imposibleng may kinalaman talaga siya. Matapos yun, bumalik kami sa bahay ni na Mama at ibinalita sa matandang lalaki ang mga nangyari.
Siya nga pala, hindi nga pala namin nakuha ang pangalan niya, Kuya Bari, kaya Manong ang naging tawag namin sa kanya. Nagulat pa nga ito at halata sa mukha ang pagkatakot nang sabihin din naming pinaghihinalaan siya ng mga kabaryo namin. Ay naku, kailangan ko nang umalis. Baka madamay pa kayo dahil sa akin. Naiintindihan ko sila, kaya mabuti na rin umalis na ako sa inyong baryo. Hahanap na lang muli ako ng aking matutuluyan. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyo sa akin. Nakakaawang wika ng matanda sa amin. Hindi ko ba alam ng mga sandaling iyon ay talagang awang-awa ako sa kanya, Kuya Bari. Kaya naman kinalabit ko sina Papa at Mama na ipagpatuloy na lang ang pagpapatuloy sa matandang lalaki. Iniisip ko rin na baka mapahamak ito kung saan dahil may katandaan na rin ito. Sige. Pwede pa po kayong magtagal dito. Ako na po ang bahalang kumausap sa mga kabaryo namin para hindi kayo paghinalaan tungkol sa mga nangyari. Wika ni Papa sa matanda. Nang lumabas sa mukha ng matanda ang ngiti, napangiti na rin ako. Nang mga sandaling iyon, ang sarap pala na makatulong talaga sa kapwa mo kahit sa maliit na bagay lamang. Lumipas ang araw, ngunit hindi nahanap ang pumatay sa sanggol na iyon, Kuya Bari. Wala ring ebidensya ang nahanap na maaari sanang makapagturo sa suspek. Akala nga namin ay iyon na ang pinakamalala, pero nasundan pa po ito. Ang pangyayari na iyon ang nagbigay sa akin ng kaba at pagtataka. Pagkakaalala ko po, 5 ng Enero noon nang mula sa mahimbing na pagkakatulog ay nagising kaming lahat dahil naman sa sigaw ng isa pang babae. Nang labasin namin, nakita namin itong duguan at butas ang kanyang tiyan. Kuya Bari, halos masuka ako sa eksena na iyon dahil kitang-kita ko po ang ilang lamang loob nito na nakalaylay at ang pag-agos ng sariwang dugo sa lupa. Agad akong hinila ni Mama at pinilit takpan ng mga mata ko pero gusto kong malaman ang nangyari. Pagdilat ko, may mahabang dila ang nakabaon sa tiyan ko at hindi na naituloy ng babae ang sasabihin, Kuya Bari, at tila kinapos ito ng paghinga. Ilang sandali lamang bumagsak na ito sa kanyang kinatatayuan. Agad akong napalingon sa silid kung saan natutulog ang matanda. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, hindi na pag-aalala kung hindi pagtataka at kuryosidad ang tumakbo sa aking isipan. Kahit nanginginig po dahil sa takot at nasaksihan, pinilit kong humakbang at marahang binuksan ang silid na iyon. Doon napagmasdan ko ang parehong senaryo. Nakabalot ang buo niyang katawan pero sa pagkakataong ito, bukas ang bintana. Hindi ko alam kung ano pa ang tumakbo sa isipan ko ng mga oras na iyon pero humakbang ako, Kuya Bari, at marahang hinila ang kumot. Nanlaki ang mga mata ko at napalunok ng laway dahil wala roon ang matandang lalaki. Ang nakabalot pala ng kumot ay unan na pinagduktong para magmukhang hulma ng tao. Humakbang pa ako at sumilip sa nakabukas na bintana. Humampas sa balat ko ang hangin at ilang sandali ang amoy ng isang malansang bagay. Tila amoy iyon, Kuya Bari, ng sariwang dugo ng kung anong hayop. Nang mapagmasdan ko sa magubat na parte ang figurang tila nagmamadali sa paglalakad, agad akong umatras. Binalik ko sa posisyon ng kumot, lumabas ng silid at isinara ang pintuan. Nanginginig pa rin akong lumapit kay Mama at niyakap siya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang mga sandaling iyon, alam kong naiisip mo rin, Kuya Bari, ang naiisip ko.
maaaring totoong may kinalaman nga ang matandang lalaki sa pagpatay sa aming baryo. Dahil mula nang napadpad ang dayong ito sa baryo namin sa Iloilo, nagkaroon na ng gulo at kababalaghan. Itinikom ko muna ang bibig ko noon dahil baka walang maniwala sa akin. Ang nasa isip ko lang, kailangan ko munang patunayan at makapaghanap ng matibay na ebidensya. Naaawa man ako sa matandang lalaki dahil sa panghuhusga ko sa kanya, pero alam kong may dahilan. Alam ko na sa pagkakataong iyon, ang pagtulong sa kanya ay dapat ko munang ipag-isantabi. Noong lumipas ang mga araw, mas madalas ko nang obserbahan ang matandang lalaki na kasama namin sa bahay. Sinusuri ko na ang mga kilos niya dahil nagtataka pa rin ako kung sakaling may kinalaman siya. Papaano niya iyon nagagawa gayong halos mamaluktot na siya dahil sa kanyang katandaan? Kasabay noon ay ang pagluluksa ng ilan naming kababaryo sa babaeng buntis na namatay dahil daw sa pagsipsip at pagkain ng mahabang dila sa sanggol na nasa sinapupunan pa nito. Hanggang sa isang hapon, Kuya Bari, pinanood kong magluto ang matanda. Doon ko lamang napansin ang kakaiba nitong estilo. Hindi ito gumagamit ng asin at iba pang pangsahog. Halos ilaga lamang nito ang mga gulay at diretsyo na nitong inuulam. Dito po, kinabahan ako dahil narinig ko na ang ganitong kwento sa mga kaibigan ko. Ayon sa kanila, aswang lamang ang kadalasang gumagawa nito. Walang lasa daw ang mga pagkain nila dahil takot kuno ang mga ito sa asin, bawang at iba pang sahog na ginagamit sa pagluluto. Doon ko din lang naalala ang sinabi ng isa pa sa mga kaibigan ko. Ang mga aswang daw ay shape-shifter o kayang magpalit ng anyo sa wangis na nanaisin nila. Nang hapong ding iyon, Kuya Bari, wala ang aking ama't ina dahil tumulong ito sa pagpapalibing ng babaeng namatay at gabi na raw kung makakauwi dahil mamimili pa raw sila ng pagkain sa bayan. Sadyang nagpaiwan din ako dahil gusto kong malaman ang buong katotohanan. Gusto ko talagang patunayan kung talaga bang may kinalaman ang matandang lalaki sa lahat-lahat. Kung aswang nga ba ang taong dayong ito na nakituloy sa aming pamamahay. Magtatanong lang po sana, saan po ba talaga kayo nakatira? May pamilya po ba kayo? Kakilala? Naitanong ko yun, Kuya Bari, bilang parte na rin ng pag-iimbestiga sa kanya. Alam mo, iho, wala na akong pamilya. Lahat sila naubos na. Lahat sila ay kasamang nawala dahil sa kagagawan ng mga tao. Palipat-lipat lang ako kung saan may nakakain. Kapag wala na, aalis ako at maghahanap muli ng pagkain upang manatili akong malakas at mabuhay sa mundong ito. Mahabang tugon ng matanda. Ano po? Yun na lang, Kuya Bari, ang naibalik kong tanong dahil sa pagtataka sa mga tinura nito. Tila may gusto siyang sabihin, pero ng mga panahong iyon, hindi ko agad naunawaan. Mabait ako kung sa mabait. Mabait ako sa mabait sa akin. Pero kapag humarang sa dinaraanan ko o ginagawa, hindi na naituloy pa ng matanda ang sasabihin dahil dumating ng mas maaga sina Papa. Agad namang pumasok ng silid ang matandang lalaki. O anak, kamusta ka? Okay ka lang ba? Tanong ni Papa nang makitang namumutla at natutulala ako. Lumipas muli ang mga araw at Kuya Bari, mukhang natigil naman ang pagpatay ng kung anong nilalang sa mga kabaryo namin. Isang gabi, habang nasa banyo ang matanda, ay mabilis akong kumuha ng asin sa kusina. Ibinuhos ko iyon sa iniluluto niya at hinalo ito ng mabuti.
Ang pumasok lamang sa isip ko ng mga sandaling iyon, kung aswang siya ay may mangyayaring hindi maganda kapag nakain niya ang kanyang niluluto. Nang bumalik ito sa harap ng kalan, napahinto iyon at dahan-dahang tumingin sa akin. Nagkatitigan kami at nangilabot ako nang ngumiti ito, Kuya Bari. Napayuko ako dahil mukhang nalaman nito ang ginawa ko. Nakita ko pa siyang ibinuhos ang niluto niyang ulam sa labas ng aming bahay. Kumpirmado ko, aswang ang matandang kasama namin sa bahay. At dumating na nga po ang araw na kinatatakutan ko. Pagsapit ng gabi, muling umalingaw-ngaw ang sigaw sa kung saan at nagising ako. Agad ko ring ginising sina Papa, pero imbis na lumabas, hinila ko sila papasok sa silid kung saan namin pinatuloy ang matanda. Nang alisin nga ni Papa ang kumot, wala ito roon at gaya ng unan lamang ang tumambad sa amin. Kailan ka pa nagkaroon ng ideya na may kinalaman siya sa pagpatay? Seryosong tanong ni Papa sa akin. Nag-aalinlangan po talaga ako pero alam kong siya ang salarin at hindi lang yun. Aswang siya, Papa. Naiiyak kong tugon sa harap ng aking ama. Kuya Bari, ang mga sumunod na pangyayari ay talagang nagbigay po sa akin ng trauma na magpahanggang ngayon hinding-hindi ko na nalimutan pa. Agad na ipinatawag ni Papa ang ibang kalalakihan sa aming baryo. Ako naman ay naiwan sa silid na iyon. Sa kuryosidad ay muli akong sumilip sa bintana at nagimbal na lang ako nang may mga kamay ang sumakal at humatak sa akin. Mama, tulungan mo ako! Takot kong sigaw at sakal-sakal akong binuhat ng nilalang na iyon. Kuya Bari, nakaharap ito sa akin habang dinadala ako, kaya naman kitang-kita ko ang pulang-pula nitong mga mata. Mahaba rin ang mga matatalim na ngipin kung saan tumutulo pa ang malagkit nitong laway. Ramdam din ng lieg ko ang matutulis nitong mga kuko mula sa mabalahibong mga kamay. Noong tignan ko ang pisngi nito, nakita ko roon ang mahaba niyang balbas, kaya alam ng isip ko na siya ang matandang dayo sa aming baryo. Walang yaka, pasaway ka, kaya gagawin na rin kitang hapunan, sabi ng matanda at hinigpitan ng pagkakahawak sa liig ko. Wala akong maisigaw o mailabas na salita dahil sa pagkakapos ng aking paghinga. Naramdaman ko rin ang tuluyang pagbaon ng mga kuko nito sa aking liig at dahil sa takot na nararamdaman, unti-unting nandilim ang paningin ko. Nang mapagmasdan ko, Kuya Bari, nakaagatin na ako nito. Bigla iyong tumalsik ng may kalayuan. Nagulat na lamang ako dahil tumambad sa harapan ko si Papa na hawak-hawak ang isang matigas at makapal na kahoy. Ang tanging nagawa ko na lamang ay humagulgol at yakapin siya ng mahigpit. Dumating na rin ang ibang kalalakihan at imbes na tumakas, nanlaban ang aswang na iyon sa kanila. Kitang-kita ko, Kuya Bari, ang pamamaluktot nito at panginginig at ang wangis niya ay unti-unti nang nagbago. Ilang saglit lamang, naging isa iyong napakalaking itim na aso. Galit na galit ito at naglalaway na umaangil. Napayuko ako habang yakap-yakap si Papa nang biglang tumalo nito. Agad namang umiwas ang mga kabaryo namin at nang makakuha ng buwelo, pinagtataga nila iyon ng dala nilang mga itak. Nakita ko ang galit sa mga mukha nila at walang awa nila iyong pinagsasaksak. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ang awa ko sa matanda noong una ko itong makita ay biglang nawala na. Nawala at napalitan ng saya dahil sa wakas nahuli na ang salarin sa pagpatay at mabibigyan na ng hustisya ang mga yumao sa amin.
Akala ko rin ay tapos na. Ngunit biglang umungol ang matanda na naging aso at nang iangat nito ang kanyang katawan. Kita ko po kung papaano magtalsikan ang aking mga kabaryo. Lumipat ang tingin nito sa kinalalagyan namin ni Papa at mabilis na sumugod. Isinangga ni Papa ang kanyang kamay, kaya't nakagat iyon ng malaking aso at bumuon doon ang matatalim nitong mga pangil. Napanganga na lang ako, lalo na nang makita ko ang pagdaloy bigla ng dugo roon at ang pagsigaw ng aking ama dahil sa sakit. Sa galit ng aso ay mas lalo niyang ibinaon pa iyon. Pinilit kong maging matatag at matapang, Kuya Bari, at kahit patpatin ako, kinuha ko ang dalang kahoy ni Papa at malakas ko iyong inihampas sa galit na aso. Hindi ito bumitaw, kaya pinagpatuloy ko pa at nilakasan ko pa ang aking paghampas. Ilang sandali, nakita ko muli ang paglapit ng mga kabaryo namin at pinagtataga nila ito. Nang bumitaw ang bibig nito sa braso ng aking ama, nagtatakbo iyon habang bumalik sa kanyang dating anyo, ang matandang lalaki. Agad kong sinuri si Papa at napahiga na iyon sa lupa dahil sa sugat na tinamo nito mula sa aswang. Kuya Bari, sobrang awa po talaga ang naramdaman ko para sa aking ama dahil bukod po sa pangyayaring iyon, nasundan pa ito ng kaganapang halos isumpa ko na ang buong mundo. Hindi na nahabol at nahuli ang matandang dayo. Si Papa naman ay nakahiga habang nanginginig ang buong katawan nito. Naglabasan na rin po ang malalaking ugat sa katawan nito at panay ang tingin sa paligid na animoy may kinatatakutan. Araw-araw akong umiiyak habang pinagmamasdan siya dahil wala kaming magawa. Lumawas na rin si Mama sa kabilang baryo upang tumawag ng magaling na albularyo. Noong dumating ang albularyo, aakalaing mong may sunog sa bahay dahil sa mga usok na nagmumula sa kanyang palayo at mga dahon. Marami rin siyang ipinahid na langis sa buong katawan ni Papa, pero Kuya Bari, walang nagbago at tila mas lumala pa nga ang kalagayan ni Papa. Nako, kumalat na ang laway ng aswang na iyon sa buong katawan ng Papa mo. Ilan din ang kaalaman ko sa mga aswang, kaya wala na rin akong magagawa. Salaysay ng albularyo. At dahil doon, Kuya Bari, dumaloy ang mga luha sa mga mata ko at mahigpit kong niyakap ang aking ama. Nagpasalamat ako rito sa pagtatanggol at pagliligtas sa akin. Yumakap na rin si Mama at halos iyakan lang namin ang naririnig sa tahanang iyon. Lumipas ang ilang oras. Halos mamaluktot na si Papa at ilang sandali lamang nalagutan siya ng hininga. Kuya Bari, sobrang sakit po. Sobrang sakit na mawala ng Papa na ang may kagagawan pa ay ang tao o nilalang na pinatuloy lang namin sa aming bahay. Pinakain at tinulungan. Dahil nga dyan, halos tanungin ko pa ang Diyos. Lagi kong tinatanong sa Kanya, naging mabuti naman kami sa lahat. Naging mabuti naman akong anak at bata. Pero bakit kinuha niya si Papa sa akin? Magpahanggang ngayon, Kuya Bari, kapag ka inaalala ko, pakiramdam ko ay patuloy akong hinahabol ng bangungot na iyon sa pangyayari at lalong-lalo na ang pagkamatay ng aking ama. Siguro, oo, nabigyan siya ng hustisya dahil noong namatay si Papa, natagpuan din ang bangkay ng dayong matanda. Hindi kalayuan sa aming baryo rito sa Iloilo. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ganoon daw talaga. Ang nalawayan kapag ka napatay mo ang nakalaway ay tiyak
na mamamatay rin siya. Kung meron lang daw sanang bantog na albularyo sa amin, ay baka kapiling ko pa si Papa hanggang ngayon. Kaya simula noon, Kuya Bari, nag-aral ako ng mga ganoong bagay. Inaral ko po ang panggagamot, paglaban sa mga kulam, barang, lalong-lalo na sa aswang. Hindi pa man po ako matatawag na bantog, pero dito po sa aming baryo ngayon sa Iloilo, kilala po ako bilang isang manggagamot. Marami na pong dumadayo sa amin upang magpagamot o kumonsulta. Hindi po ako humihingi ng kahit anong bayad. Ang mahalaga po para sa akin, makatulong dahil iyon ang itinuro ng aking ama sa akin. Sa pamamagitan din ito, pakiramdam ko ay mas nabibigyan ko ng hustisya pa ang pagkamatay ng aking ama. Sana sa susunod na may pagkakataon po ay maibahagi ko naman ang aking kwento bilang isang albularyo. Sana po mapagbigyan niyo po, Kuya Bari, at handa po akong isalaysay kung saan, kailan at papaano ako naging albularyo. At sa mga nakikinig naman po ngayon, sana po naging aral din sa inyo ang aking kwento. Sana po may napulot kayo at magamit ninyo sa kanya-kanya niyong mga buhay. Isang aral din po pala ang nakuha ko. Ang pagtulong ay dapat talagang maging likas sa atin. Ngunit ang pagtulong ay dapat ding naaayon sa nangangailangan o sinasabi nga nilang doon sa mga tunay na nangangailangan lamang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po ay maitampok niyo po ito sa inyong channel. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw at God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Miguel. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jerome, nakatira sa isang bayan sa lalawigan ng Abuyog, Leyte. Noong nakaraang taon ko lang po natuklasan ang channel mong ito. Simula nang isa ako sa mga kasamahan ko dito sa trabaho ang aksidenteng napakinggan ang channel mo sa YouTube. Kaya naman, nainganyo rin akong makinig at makiumpukan sa tuwing pinapakinggan na ng mga kasamahan ko ang mga kwentong ipinadadala ng inyong mga sender. At dito nga'y naisipan ko ring ibahagi po sa inyo, Kuya Bari, ang aking karanasan noong minsang nakasaksi ako ng isang kababalaghan. Siya nga po pala, Kuya Bari, isa po akong OFW dito sa bansang Qatar.
Nagtatrabaho ako bilang isang foreman dito sa isang construction dito sa bansang Qatar. At para mawala ang pagka-homesick ko sa ating bansang sinilangan, ay palagi na akong nakikinig ng mga kwentong kababalaghan at katatakutan sa mga paborito kong narrators na nagsasaboses ng mga kwentong ipinapadala ng mga kapwa ko Pilipinong sender. At isa po kayo sa top 5 na narrators na paborito ko, Kuya Bari. Kaya naman, sana po'y mapiling niyong basahin at maere ang aking karanasang ito. Naganap po ang pangyayaring ito sa aking buhay taong 1982 at ang edad ko po noon ay 14 na taong gulang pa lamang. Dahil sa hirap ng buhay namin noon ay nanilbihan ako sa aking tiyahin na si Tia Norma, kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Ito pong aking Tia Norma, Kuya Bari, ay nakatira sa paahan ng bundok at kasama niya ang kanyang pamilya. Simple lang naman ang kanilang pamumuhay, ngunit mas nakalalamang sila sa amin dahil sa may lupain ang kanyang asawa na pinagkukunan ng panghanap buhay. Mabait po naman si Tia at ang kanyang asawa. Maging ang anak niya ay hindi na rin iba ang turing sa akin. Hindi ho katulad ng ibang kamag-anak ko na kung ituring ang kanilang mga pamangkin ay akala mo'y ibang tao. Lalong-lalo na kung sila ang gumagastos sa pag-aaral nito. Hindi ko naman po nilalahat ito, Kuya Bari, subalit may ganoon ho talagang ibang tiyahin na akala mo kung sino porket sila ang nagpapaaral sa pamangkin nila. Balik po tayo sa kwento ko. Kapag wala akong pasok sa eskwelahan, ay palagi ho akong sumasama kay Tio Simo tuwing umaakyat ito ng bundok upang manguha ng pagkain. Isang gabi, habang nasa kasarapan ako ng aking tulog, bigla na lamang akong nagising dahil sa may narinig akong tunog ng isang kalesa. Ito po ay nagpapabalik-balik malapit sa aming bahay. Kaya naman, hindi muna ako kumilos mula sa pagkakahiga ko at mariing pinakinggan ang ingay na iyon sa kadahilanang para talagang iyong kabayong may karay-karay na kalesa. Nagtataka talaga po ako, Kuya Bari, dahil sa wala namang alagang kabayo ang mga taong nakatira sa paahan ng bundok, maliban na lamang sa mga baboy, aso at pusa, pato at manok. Iyon ang mga kadalasang alaga ng mga taong nakatira malapit sa bahay ni Tia. Akmang tatayo na sana po ako nang sa bigla na lamang akong nakarinig ng isang halinghing ng kabayo. Tandang-tanda ko pa na sobrang nakakakilabot ang halinghing na iyon, na talagang nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa aking batok. Kaya, imbis na tatayo ako upang tingnan kung ano iyon, ay nagtalokbong na lamang ako ng aking kumot at nagsumiksik sa gilid ng higaan. Hanggang sa hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako ulit. Kinabukasan, nabungaran ko ang iilang kapitbahay ni Tia Norma na nag-uusap sa labas ng bahay. Nagkwekwentuhan ang mga ito tungkol sa narinig nilang tunog ng kalesa kagabi at iyong nakakahilakbot na halinghing ng kabayo. Narinig ko pang nagsabi ang isa sa mga ito na ilang taon na umano bago niya narinig ulit ang ganoong klaseng nilalang. At kapag ganoon raw ay may aswang na namang namiminsala sa aming baryo.
Noong mga oras na iyon ay medyo nakaramdam ng takot ako dahil sa mga narinig ko sa mga nagkwekwentuhan. Subalit, binaliwala ko lamang iyon at nagkunwaring walang narinig habang nagpapakain sa mga alagang hayop ni na Tia Norma. Hoy Jerome, narinig mo ba yung usap-usapan ng mga kapitbahay natin? Bungad na tanong sa akin ng pinsang kong si Makoy nang matapos na akong magpakain ng mga hayop at kasalukuyan na akong naguhugas ng kamay sa poso. Ay, oo, insan. Naku, huwag ka nga magpapaniwala dyan. Hindi naman totoo yung mga sinasabi nila. Baka may naligaw lang na kabayo dito sa atin. Wika ko sa aking pinsan. Sabagay, tama ka. Kasi naman sa tinagal-tagal natin dito, wala naman ako nababalita ang ganun. Ngayon pa lang. Anya pa. Matapos kong maghugas ng kamay, ay agara na akong pumasok sa loob ng bahay upang makapagbihis ng uniforme at papasok na sa eskwelahan. Kinahapunan, habang naglalakad ako pauwi ng bahay ni na Tia Norma, may nakasalubong akong isang matandang babae sa gilid ng daanan. Malayo pa lang ang matanda ay tila matalim na itong nakatitig sa akin. Kaya naman iniiwas ko na lang ang aking paningin at ibinaling na lamang sa iba. Makalipas lang ang ilang sandali ay nakakalanghap na ako ng mapanghing amoy na nanggagaling sa matanda. Kaya naman habang paparaan ako rito ay pinigilan ko ang aking paghinga at nagmamadali ng maglakad. Pagkalagpas ko naman sa matanda ay saka pa lamang ako nakahinga ng maluwag at napaisip ng, anak ng, ano ba namang klaseng matanda yun? Bakit napakapanghinang amoy? Hindi ba nagpapalit ng panty yun? Noong lumingon na ako upang tingnan sana ulit ang matanda, nang sa bigla akong nagulat at nanlaki ang aking mga mata sa kadahilanang wala na ang matandang babaeng kararaan lamang. Sandali pa akong huminto at hinagilap ko kung nasaan na iyon. Imposible namang sumuot iyon sa mga naglalakihang talahiban. Ano po yun? Naku po, ano po yun? Bakit bigla na lang nawala ang matanda? Napalata kong tanong at nagmamadali ng maglakad dahil sa magtatakip silim na ng mga sandaling iyon at walang kabahay-bahay ang dinaraanan ko. Patakbo ko nang tinungo ang bahay ni Tia Norma at pagkarating ko sa kanilang bahay, humahangos akong napahawak sa may pintuan nila. Lolo, ang matandang iyon, saan kaya nagpunta yun? Ba't kaya biglang nawala iyon? Humahangos ko pang tanong sa aking isipan habang umiinom ng tubig. Uy, ano nangyari sa'yo, Jerome? Bakit parang bigla kang namumutla ata dyan? May sakit ka ba? Sunod-sunod na tanong sa akin ni Tia Norma. Noong maabutan ako sa kusina at umiinom na ng tubig, umiiling naman ako at sinabing hinihinga lang ako kasi tumakbo ako pauwi rito sa bahay. Ganun ba? Dapat sa susunod maghinay-hinay ka na lang ng paglalakad mo. Huwag ka nang tumakbo. Mamaya madapa ka dyan sa dinadaanan mo. Alam mo namang maraming nagtutulis ang mga batoryan. Anya pa ni Tia. Tumango na lang ako kay Tia Norma at sinabing magbibihis lang ako ng damit. Kinagabihan, habang kumakain kami ng hapunan, ay bigla na naman kaming nakarinig ng tunog ng kalesa.
At sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay malapit na iyon sa bahay ni Tia Norma na parabang nasa gilid lang talaga iyon ng bahay at nagpapabalik-balik ito. Kaya naman, ang ginawa ni Tio Simo ay kumuha ito ng itak at agarang lumapit sa may pintuan. Napatingin naman kami ni Makoy kay Tio at inabangan kung ano ang susunod niyang gagawin. Maya-maya pa'y bigla na lamang kaming nagulat lahat nang makarinig kami ng malakas na huni ng wakwak sa itaas ng aming bubungan. Lintik na aswang to. Dito pa talaga sa bahay balak mambiktima. Galit na bulalas ng aking tiyuhin. Nakita kong nagmamadali na itong lumabas ng bahay, bit-bit ang kanyang itak. Kaya naman, napatayo na kami ni Makoy at agara na ring lumabas upang sundan si Tio Simo. Saktong pagkalabas naming dalawa ng pinsang ko, Kuya Bari, bigla na lamang kaming nakakita ng isang napakalaking aso na nagbabaga ang mata at namumulang nakatitig sa gawin namin. Hindi kami makagalaw ni Makoy. Maging si Tio Simo ay ganoon rin ang nangyari. Pakiramdam ko po ay para akong napako mula sa aking kinatatayuan at tila ba ninakawan ako ng kaluluwa. Hanggang sa bigla na lang akong nagulat nang biglang sumigaw si Tio sa amin na pumasok na kami sa loob ng bahay. Punyeta, ano bang tinatayo nyo dyan? Pumasok kayo sa loob ng bahay at isarado nyo ang pintuan. Magmadali kayo. Sigaw nitong utos sa amin. Saka pa lamang ako bumalik sa aking ulirat nang tapikin ako ni Makoy sa balikat ko. Kaya naman, nagmadali na kaming pumasok sa loob ng bahay at agarang isinara ni Makoy ang pintuan. Hindi ko na alam po ang susunod na nangyari sa labas ng bahay, Kuya Bari, dahil sa narinig ko na lang na tila ba may nagrarambulan sa labas ng bahay. Hanggang sa nakarinig ako ng maraming boses ng tao at naroroon at sumisigaw ang mga ito na patayin at huwag hayaang makatakas ang aswang. Makalipas lang ang ilang minuto ay narinig ko nang kumakatok ng pintuan si Tio Simo. Kaya naman nagmadali nang pinagbuksan ni Tia Norma ito. Pagkapasok niya ay nakita ko ang iilan sa mga kapitbahay na naroroon sa labas at mayroong bitbit na mga sulu ang mga ito. Sinabi rin ni Tio Simo sa amin na isa pala sa sinyales ang tunog ng kalesang may aswang lang sa malapit at kasunod ng tunog noon ay ang halinghing ng kabayong nakakahilakbot. Dahil ang mga ganoong klaseng nilalang na aswang ay tanging sa liblib na bundok lang ang mga iyon nakatira at bababa lang iyon sa bundok kapag nagugutom at naghahanap ng mabibiktima. Nalaman ko rin na nagdadalang tao pala si Tia Norma. Marahil ay natunugan ng aswang at naamoy ang ipinagbubuntis nito. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na kami muli pang nakaranas ng kababalaghan sa kadahilanang dinumog ng mga taong kapitbahay namin iyong aswang at napuruhan iyon bago ito nakatakas. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos dahil iniligtas po niya kami sa kapahamakan, lalo na ang ipinagbubuntis ng aking si Tia Norma. Magmula po noon, Kuya Bari, ay hindi na po kami muling nakaranas pa at nakarinig ng kalesa sa gabi.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po Kuya Bari sa pagbahagi ng aking kwento. Muling gumagalang, Jerome. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Myra. Edad 26 na sa kasalukuyan at nakatira dito sa lalawigan ng Balagtas, Bulacan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking lolo Temyong noong minsang nakipaglaban siya sa isang aswang na albularyo sa kanilang baryo. Bale Kuya Bari, nangyari po ito dekada 50. At noong mga panahong iyon ay kasalukuyan ng manggagamot itong si Lolo Temyong. Kumbaga, sa murang edad niya po ay isa na siya sa mga tanyag na albularyo sa kanilang baryo, sa lugar doon sa Leyte. Kaya naman, palagi siyang dinarayo ng mga taong may sakit upang magpagamot ang mga ito sa kanya. Kung kaya hindi rin maiiwasan ni Lolo Temyong na marami ang nagagalit sa kanyang mga manggagamot at kinaiinggitan rin umano siya dahil sa nasasapawan niya ang mga ito sa kanilang baryo't bibihira na rin daw ang magpagamot sa mga ito. Subalit, para sa kanya ay binaliwala niya lamang iyon dahil ayaw niyang magkaroon ng alitan sa kapwa niya albularyo. Ang palagi niya kasing rason ay hindi niya naman kasalanan kung sa kanilang bahay pumupunta ang mga taong may sakit at sa kanya magpapagamot. Isa pa, hindi niya naman ginusto sa kanya lumapit ang mga ito eh. Tsaka mapipilit mo ba kung ayaw magpagamot sa ibang manggagamot ang mga taong may sakit? At isa na nga si Tata Karding sa mga albularyong may lihim na galit sa kanya. Siya nga po pala Kuya Bari, si Tata Karding po ay bagong lipat lang sa kanila at doon sa dulo ng baryo ito nagpatayo ng maliit na kubo. Isa rin ang matandang ito sa mga albularyong magagaling at dinadayo ng karamihang mga taga-Karatig Bayan. Subalit, noong namatay ang ama ni Lolo Temyong, ay sa kanya na ipinamana ang pagiging manggagamot. At sa edad niyang 30 ay natuto na siyang manggamot. Hindi nga kalaunan ay naging tanyag na siya, lalo na nang kumalat sa kanilang baryo ang ginagawang pagligtas ni Lolo Temyong sa batang kamuntikan ng mamatay. Dahil sa kinuha na umano ng engkanto ang kaluluwa nito. Mabuti na lamang at naagapan iyon kaagad ni Lolo Temyong. Kaya naman nakipagsagupaan siya sa mga engkantong nagmamatigas na ibalik ang kaluluwa ng bata. At doon nga'y natalo niya ang mga engkantong nilalang. Kung kaya nakuha at naibalik niya ang kaluluwa ng bata sa katawan nito. Magmula po noon Kuya Bari ay hindi na namalaya ni Lolo na nasasapawan na pala niya ang iba pang mga albularyo sa bayan nila. Hanggang sa isang araw, habang nanggagamot si Lolo Temyong ay nakita niyang nasa may bakuran ang matandang si Tata Karding. Napansin niyang kanina ba ito nagmamasid sa kanyang mga ginagawa. Kaya naman, hinayaan na lang niya muna ito dahil sa may tinatapos pa siyang gawain. Makalipas lang ang ilang sandali ay hindi na niya nakita pang muli si Tata Karding
noong ibalik niya ang kanyang paningin sa kinatatayuan nito kanina. Teka, ano nangyari sa matandang iyon? Himala, naligaw dito sa bakuran namin ng taong iyon. Sa isip-isip niya habang tinatapos na ang panggagamot sa isang matanda. Matapos niyang gawin iyon, ay agara namang nagpasalamat ang matanda at pagkatapos ay umalis na ito. Kaagad naman siyang lumabas ng bahay upang hagilapin ang matanda. Sa isip-isip niya kasi, bakit kako may kailangan sa kanya si Tata Karding at baka nahihiya lang ito lumapit. Subalit nang lumipas lang ang ilang minuto ay wala siyang matandang si Tata Karding na nakita sa labas ng kanilang bahay. Kung kaya napagpasyahan niya na lang na pumasok sa loob ng bahay upang ipagpatuloy na ang kanyang gawain. Matapos ang maghapong iyon, hindi mawaglit-waglit sa kanyang isipan ang matandang albularyo dahil napansin niya kasing kakaiba ang ikinikilos nito kanina habang nakatanaw na sa kanilang bahay. Kung kaya hindi niya mawaglit ang kanyang isipan sa matandang albularyong iyon. Matapos ang gamutan ng araw na iyon ay kaagad na siyang nagpahinga. Dahil sa matinding pagod sa pang-espiritual ang kanyang naranasan, kung kaya hindi niya namalayang nakaidlip pala siya. Hanggang sa nagising na lamang siya nang may isang napakalakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa itaas ng kanilang bubungan. Kaya naman, napabalikwas siya ng bangon at agarang lumabas ng kwarto. Nay, ano po yung ingay na yun? Humahangos niyang tanong sa kanyang ina. Sinabi naman ng kanyang ina na marahil ay pusa lang iyon na naghahabulan sa itaas ng bubungan nila. Inay, anong oras na po pala? Tanong niya muli sa kanyang ina. Mag-aalas 9 na ng gabi anak. Hindi na muna kita ginising kanina kasi alam kong pagod na pagod ka sa panggagamot mo kanina. Wika pa ng kanyang ina. Matapos nilang mag-usap ay ipinaghanda na siya ng pagkain ng kanyang ina at makalipas lang ang ilang sandali ay nag-umpisa na siyang kumain. Habang kumakain siya ay panaka-naka niyang napapansing tila ba may kakaibang presensya ang nasa paligid nila. Kung kaya hindi niya maiwasang makapagbitiw ng salita ng, naku po, mukhang hindi ito maganda ha. Sabay na pailing na siya. Akmang magsasalita pa sana siya nang bigla na lamang niyang naramdaman ang malakas na paghagunoy ng hangin sa kapaligiran. Kasunod noon ang umaalingasaw na napakabahong amoy na sumabay sa hangin. Kaya naman, napalatak na lang siya at hindi na tinapos pa ang pagkain. Tinanong naman siya ng kanyang ina kung bakit hindi niya inubos ang pagkaing inihanda nito. Anay, pasensya na po, may gagawin lang po ako saglit dyan. Dyan lang ho kayo ha sa loob ng bahay at wag ho kayong lalabas. Tugon niya sa kanyang ina. Nang maglakad na siya palabas ng bahay, bitbit ang isang buntot ng pagi ay matapang niyang hinagilap ang nilalang na kanina pa nagpaparamdam sa kanya. Anak ng weting mo, lumabas ka nga dyan kung matapang ka. Alam kong nandyan ka lang sa paligid at nagtatago. Ako ang sadya mo, di ba? Ngayong nandito na ako, lumabas ka na't magpakita ka. Galit niyang sigaw. Maya-maya pa ay bigla na lamang umano siyang nakarinig ng mahihinang huni ng wakwak
na para bang bumubulong lang iyon sa kanyang tainga. Wika pa ni Lolo Temyong, bagamat nakaramdam siya ng kakaibang kilabot at tumayo ang kanyang mga balahibo sa takot. Hindi siya nagpahalata sa nilalang na natatakot din siya rito dahil alam niyang kailanman ay hindi mananalo ang masama sa kabutihan. Makalipas lang ang ilang sandali ay may natanaw siyang isang matandang lalaki at nakatayo ito malapit sa may puno ng niyog. Pulang-pula ang mga mata nito't nagbabagang ng lilisik na nakatitig sa kanya. Kaya naman, bahagya siyang napaatras at dahil sa pagkabigla. Ngunit noong titigan na niya ang matanda, ay doon lang niya napagtantong tila ba pamilyar sa kanya ang hitsura nito. Kaya sandali pa siyang nag-isip kung saan niya nakita ang matandang iyon. Noong nahihinuha niya kung anong klaseng nilang ang matandang iyon, ay doon na siya nakaramdam ng kakaibang kilabot sa sarili. Sapagkat alam niyang hindi ordinaryong tao lang iyong kakaharapin niya. Masyado kang sakim at pakampanting bata. Garalgal na sigaw ng wika ng matanda. Teka, Tata Karding, ikaw ba yan? Ano bang kasalanan ko sa'yo? Tsaka di ba albularyo ka? Bulalas na tanong ni Lolo Temyong nang mabusisan niya ang matanda. Isiniwalat naman ng matanda na isa umano itong aswang na albularyo. At dahil sa pangingialam niya ay napurnada ang ginagawa nito sa mga taong nagkakasakit. Dahil habang ginagamot pala ng matanda ang mga may sakit na lumalapit rito, ay palihim pala nitong nilalawayan iyon upang mayanggaw at maging isang katulad nito. Noong marinig naman iyon ni Lolo Temyong, ay bigla na lamang nagpintig ang kanyang tenga at walang ano-ano'y sinugod niya ang matanda. Napakawalang yamong matanda ka. Baguhan ka pa lamang dito sa baryo namin, pero ang lakas na ng loob mong gawin iyon sa mga kalapit baryo na nagpapagamot sa iyo. Galit na sinugod niya ang aswang, subalit napakaliksi nito. Kung kaya hindi niya naabutan iyon. Kaya naman sandali pang nahirapan si Lolo Temyong kung papaano niya hulihin ito. Hanggang sa isang iglap lang ay bigla siyang natamaan ng isang kalmot na nanggagaling sa matulis na kuko ng nilalang. Kaya sandali siyang napahawak sa kanyang brasong tinamaan. Masyado ka pang bata para maging hambog at sapawan kaming mga matatandang manggagamot. Nanggigigil na wika ng nilalang at walang humpay ang pagtulo ng laway nito sa lupa. Hindi naman nagpadala sa takot si Lolo Temyong. Sa halip ay nag-usal siya ng orasyong pangkabal at sabulag nang sa ganoon ay hindi siya malapitan ng aswang. Matapos niyang gawin iyon ay tila ba nataranta ang aswang at kung saan-saan ito tumitingin na para bang may hinahanap na hindi makita. Gayong nasa harapan lamang siya ng nilalang. Matapos yun ay hindi na siya nagdalawang isip pang hambalusin ng bitbit niyang buntot ng pagi ang aswang. Hindi niya tinigilan iyon hanggat hindi nangingisay sa lupa at nagmamakaawang tigilan niya umano ang paghahambalos dito. Ano ka mo? Tigilan ko ang ginagawa ko sa iyo. Bakit ikaw? Naawa ka ba sa mga taong binibiktima mo? Ang nararapat sa iyo ay mamatay.
Galit na sigaw ni Lolo Temyong. Pilit namang gumagapang ang nilalang hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Hinayaan lang niya iyon at hindi na niya sinundan pa. Dahil alam niya namang hindi na aabutan pa ng kinabukasan ang matanda. Dahil sa natamo nitong mga sugat sa buong katawan niya. Dahil sa nakamamatay ang buntot ng paging ginamit niya rito. Kinabukasan nga ay nabalitaan na lang ni Lolo Temyong mula sa kanyang mga kabaryo na namatay na ang albularyong si Tata Karding. Marami naman ang kanyang mga naririnig na haka-haka. Inakyat umano ito ng magnanakaw sa bahay nito at ninakawan. Subalit lumaban raw ang matanda kaya pinaghahambalos ito at binugbog. Kung kaya iyon ang naging dahilan ng kamatayan nito. Napapailing na lang si Lolo Temyong dahil ang hindi alam ng mga tao ay isang aswang na nagpapanggap na albularyo ang matandang si Tata Karding. Magmula po noon, Kuya Bari, ay bibihira na lamang ang mga nagkakasakit sa kanilang baryo. Maging sa kalapit baryo rin. Ipinagpatuloy pa rin ni Lolo Temyong ang kanyang panggagamot hanggang sa tumanda ito. Matapos pumanaw si Lolo Temyong, ay wala nang nagmana pa sa pagiging manggagamot niya. Halos ang buong baryo sa kanila ay nakiramay noong pumanaw ang aking Lolo Temyong. Lahat ng taong naroroon ay nagpapasalamat sa lahat ng tulong na ibigay ng aking Lolo Temyong sa kanila. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Gumagalang, Myra. Lagi ka bang nangihina? Pakakulam o palipad hangin na yan. Ito ang mga signs. Una, mabilis kang mapagod kahit kakagising mo lang. Pangalawa, bigla kang lalamigin o nilalamig o pinagpapawisan kahit hindi naman mainit. Pangatlo, parang may gumagapang na lamig sa likod o dyan sa batok mo. Pang-apat, sumasakit ang ulo o tiyan pero normal naman ang check-up. At ang panglima, pakiramdam mo ay parang may kumukuha ng lakas mo araw-araw. Kaya marami sa amin ang kumuha ng Kaligon bracelet bilang personal na panangga. Ang Kaligon bracelet ay espiritual na panangga laban mo sa kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, usog at lahat ng anyo ng sumpa. Kasama na dito, kapatid, ang rebuelta o ang pagbabalik ng sumpa sa nagpadala nito. Kargado din ito ng mga Latin na dasal mula sa ating mga kaibigang manggagamot at antingero. Simple lang kasundo, isuot mo lang ito. Malaki ang tulong nito, lalong-lalo na kung madalas kang manghina. Nasa baba ang yellow basket. Kung hindi mo makita, isearch mo lang sa Lagbantay Kaligon Bracelet. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.